Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod, Ruth Cabal. At ang ating question of the day, ano po ang inyong concern, legal concern sa trabaho? Mag-comment lang po sa ating Facebook at YouTube at pwede rin po kayong tumawag kung meron man kayong tanong sa ating tanungan hotlines 868-93289 o 868-93290. Ngayon po makakausap natin live via StreamYard ang tinaguriang Pinoy Street Lawyer, si Attorney DJ Jimenez. Siya rin po ay recipient ng 2023 Gawad Manileño sa Law Practice. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Jimenez. Ay, magandang hapon po. DJ na lang, Ma'am Ruth. Congratulations po sa inyo at sa mga awards na... Ay, oo nga po. Thank you. Attorney DJ, kayo po ay kilala dito sa social media, kilala kayo na doon sa inyong mga content, pero para po mas pangmasa at talagang talagang napag-uusapan, ano po ba yung common legal concerns, halimbawa yung mga nakukuha niyo sa mga comments or sa mga tanong sa inyo sa social media pagdating po sa mga issue sa trabaho, kasi Labor Day na po sa May 1. Siyempre, ang kadalasan dyan, yung regularization, kumbaga, at mga basic na mga karapatan ng manggagawa. Dahil itong issue ng regularization, although naghigpit ang Department of Labor doon sa dating practice ng mga 555, meron pa rin mga tila hindi sumusunod. So, yun. Yung mga ganun lang. At saka, ano ba yung karapatan nila bilang ordinaryong manggagawa, kahit sabihin mo man na probationary employee pa lang, sila ba ay may security of tenure, yung mga ganun mga katanungan. At yung mga agency, yan. Yung mga inire-recruit ng mga agency, ano ba daw yung kanilang karapatan, at iba't iba pang mga usaping pangtrabaho po. Ang nakikita ko dito, yung una nyo nga binanggit, yung issue ng regularization versus dun sa mga endo o yung mga contractual. Siguro, tutukan muna natin yung issue na yan. Ano ba ang difference pag sinabi mong yung mga 555 or yung mga endo, ano bang tawag yun dyan? Mga contractual freelance versus mga regular employees. Pagdating din po sa kanilang mga benepisyo. Okay, unang-una po, ang ating saligang batas, yung 1987 Constitution, meron po yan tinatawag na mga state policy on labor. Ano ang panuntunan pagdating sa labor? At napaka-basic po doon sa Article 13, Section 3, yung tinatawag na they shall be entitled to security of tenure. At yung sinabi ng saligang batas na they shall be entitled to security of tenure ay nag-a-apply sa lahat ng manggagawa. Hindi naman niya sinabi na only regular employees shall be entitled to security of tenure. Yun nga lang, ang konteksto ng pag-a-apply ng seguridad, doon lang magkakaiba. At ang Korte Suprema, nagsalita na rin dito, na for example, ikaw ay probationary employee for 6 months, ibig sabihin ng iyong security of tenure as a probationary employee, doon sa 6 na buwan, hindi pwede na sa unang buwan pa lang, tatanggalin ka na. O pangalawang buwan pa lang, tatanggalin ka na dahil hindi ka nagustuhan at sasabihin sa'yo, ikay probationary employee lamang naman. Hindi. Bakit? Kasi nga, ang karapatan mo sa security of tenure ay nag-a-apply. Pangalawa, kung ikaw naman ay na-hire bilang isang project employee, 2 taon, may project kayong tatapusin. Doon sa 2 taon na yun, meron ka rin security of tenure at hindi ka pwedeng tanggalin sa kalagitnaan nang hindi dumadaan doon sa tinatawag nating due process. So, hindi ko sinasabing hindi natatanggalin, pero kailangan respetuhin yung iyong security of tenure at dumaan sa tamang proseso. So yung binabanggit yung attorney, ano po ba yung tamang proseso? Halimbawa kasi 'di ba yung mga regular employees sabihin i-render mo muna parang ano ba ngayon 30 days ba bago ka talagang mag-resign, 'di ba? Parang may certain period or depende po ba yan sa kumpanya? So when you say due process for a project employee or a contractual employee, dapat po ba yun na nga hindi siya basta-basta or may period din po ba? Ibig sabihin lang po noon, kung
ikay tatanggalin sa trabaho o i-shorten ang iyong period of employment, hindi pwede na ito ay base lamang sa kagustuhan ng employer. Kinakailangan po itong dumaan sa due process at naitanong niyo po yung due process kanina. Ito po naman ay simple lamang. Dahil nga lahat ng manggagawa ay entitled to due process, maaari ka lang matanggal sa trabaho kung ito ay may tinatawag na basihang just cause at yung isa naman ay authorized cause. Ang just cause po ay mga grounds na ang may kasalanan ng employer. Ang authorized causes naman ay mga bagay na ang kadahilanan ay nanggagaling sa employee. Rather sa employer. Yung just causes sa employee, yung authorized causes sa employer. For example, lugi na tayo. So magre-retrench ako. Yan. So ako may kasalanan yung employer at dahil nga authorized ko siya, babayaran ko kayo ng separation pay. Pero doon naman sa just cause, dahil ikay halimbawa gumawa ng isang grossly immoral conduct o ikay nakipagsuntukan sa workplace o nahuli kang uminom ng nagtatrabaho, ito ay maaaring maituring na isang gross misconduct at pwede kang tanggalin at hindi ka babayaran ng separation pay dahil ikaw ang may kasalanan. Okay. So Yun po ang essence ng process. So, ibig sabihin, kailangan may ground. So, yan po yung tinatawag na substantive due process. At pangalawa, kailangan may procedural due process. Kung familiar po kayo sa impeachment, ayan usaping impeachment, bigyan ka ng pagkakataong marinig. At kung ang iyong paliwanag ay hindi sapat, pwede ka pa rin tanggalin. Pero ikaw naman bilang empleyado, kung sinabi mong, ay, ayaw mo na, parang masyado kung ano tong kumpanya, overwork ka, pwede po ba yung ikaw din naman, bigla-bigla naman din na mag-resign or hindi ka na lang pumasok, anyway, contractual ka lang naman, or dapat abisuhan mo rin ang iyong kumpanya? Well, sa ating labor code po ay isinasaad na at least naman magbigay ka ng 30-day prior notice sa iyong intention na umalis. Gayunpaman, kung hindi mo maabot yung 30 days, hindi ka rin pwedeng pigilan ng iyong employer. Bakit? Kasi po, pupunta ulit tayo sa salikang batas. At doon po ipinagbabawal yung tinatawag nating involuntary servitude. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng puwersahin na magtrabaho sa isang employer kung ayaw mo na kahit ikay babayaran pa. At ito'y iba-violate yung right mo to against involuntary servitude. So walang makakapigil sa iyo lalo na kung ang sabihin mo ay I am resigning anong tawag dito hindi mo binibigyan ng discretion yung pagre-resign mo. May term diyan nakalimutan ko yung basta yung pagre-resign na ayaw mo na talaga. Irrevocable. Ayun po. Irrevocable. Oo. Hindi lang natin alam kung pagka ito'y in-apply naman sa impeachment, biglang sinabi ng Vice President, ako, ayoko na, I am irrevocably resigning. Yan ay siyempre, ibang usapan. Ibang usapin po yun. Oo, kasi hindi na ipagpapatuloy yung impeachment pag nag-resign na kayo attorney naaano na tayo, naliligaw na tayo. Pero balik natin dito sa ibang ibang araw siguro yan, attorney, pag-uusapan natin. Balik tayo dito sa mga contractual, mga 555 employees. Ano po ba ang mga benepisyo naman nila? Entitled po ba sila halimbawa doon sa SSS or dapat po ba parang voluntary yan or yung mga pag-ibig, yung mga ganun, PhilHealth, paano po yung mga ganyang benefits? Okay, ito ang mga uri ng benefits na to. Ang tawag po dito ay yung tinatawag nating welfare benefits. No? At itong welfare benefits po ay mandato po ito ng Estado na ibinibigay sa mga manggagawa dahil sakaling mawalan sila ng trabaho, sakaling magkasakit, kinakailangan meron silang makukuhang benepisyo sa pamahalaan. At ito po ay mandatory. So, sakaling ikay mag-empleyado, kahit nga kasambahay, ito ay mandatory, kailangan po itong ibigay dahil sakaling kailanganin mo at magkasakit ka, dapat nagbabayad ang iyong employer ng contribution niya. At dapat ito, meron ka rin contribution. So, may binabawas din dapat sa'yo. So, mandatory po ito.
kahit po contractual, kasi may ibang contractual na wala pong ganyan eh. Sa akin pong pananaw Mm-mm. ay hindi naman binibigyan ng distinction eh. Mm-mm. So yan ay hindi ho pinipili ang pagkakasakit whether you are a contractual or you are a regular employee sa akin po palagay dapat ay tulong na lamang yan eh. Mhm, mhm. So welfare benefits kailangan po yan ibigay. So pag wala pong ganyan, pwede pong idulog yan ng mga empleyado kung hindi, dapat po ba nakalagay yan sa Opo. contract? Paano po yan? Oo. Meron po tayong tinatawag na labor standards. No? Pag sinabi pong labor standards, ito po ang mga bagay na hindi mo na kailangang ihagil pa sa iyong employer. No? For example, sa batas, kapag ikay hindi naman managerial employee, ikaw ay tinatawag nating rank and file at sumobra sa 8 oras ng trabaho, binibigyan ka ng overtime pay. Maliban na lamang kung ikaw ay yung tinatawag nating mga driver o field employee, hindi malalaman kung ilang oras ka talaga. So ito po yung mga tinatawag na maituturing nating standards. So sa mga guro, for example, ang mga guro tuwing magtataas ng matrikula ang isang eskwelahan, 70% ng tuition fee increases dapat inaalat sa mga empleyado, both academic at saka non-academic personnel. Hindi ito hinihingi sa employer. Dapat to ibigay ng employer dahil ito ay labor standards na maitatawag. So, hindi po kinakailangan nasa kontrata. In fact, hindi rin po kailangan na ang mga ibang benepisyo na mandato ng batas ay isinusulat pa ron. Dahil ito po ay batas na ang nagbibigay. Kahit na nga contractual ka lang, hindi ka regular employee, attorney. Oo. Opo, may mga tama po kayo. Yung naririnig ko kasi, attorney, halimbawa, may mga iba akong narinig na mga, I don't know, labor officials, they would say, kasi no employee-employer relationship. May mga ganun silang sinasabi pagdating sa halimbawa itong Iba mga... naman po yun. Oo. Opo, ganito po yan. Pagka wala pong employer-employee relationship, hindi po mag-a-apply yung labor standards. Kasi kaya nga po ito labor standards dahil para to sa mga manggagawa. Pero hindi po pwedeng basta pumirma ka sa isang dokumento at sinasabing no employer-employee relationship, yun na. Bakit po? Ang karapatan ng manggagawa ay tinatadhana ng batas. Ibig po sabihin, terms and conditions of employment is not determined by the parties. Hindi po ang partido ang magdidetermine ito, kundi ang batas. So kahit sinasabi mong walang employer-employee, pero lumalabas naman, may control ang employer sa iyo. Siya ang nagbibigay ng schedule mo. Siya rin ang nagtitikta sa iyo kung anong resulta ng trabaho. Kahit sabihin mo na may pinirmahan ka na walang employer-employee, batas ang mag-i-interpret, empleyado ka. Kaya nga po may mga cases po na ang Department of Labor and Employment pagka nagko-conduct ng tinatawag nating labor inspection at na-interview yung mga manggagawa kasama yung mga supervisor at lumalabas kahit sabihin na pinalalabas na sila ay subcontracted empleyado ng agency. Sasabihin ng Department of Labor, hindi, ikay empleyado ng principal. No? For example, restaurant ka. O kung restaurant ka, minsan nakakapagtaka na may mga restaurant na 10 ang waiter, yung 5 waiter, empleyado ng restaurant. Yung 5, empleyado daw ng agency. Parehas ang ginagawa. So pag nakialamang Department of Labor, pwedeng sabihin na yung 5, hindi, empleyado rin kayo. Maliban na lang kung may pagkakaiba sa kanilang trabaho na hindi direkta related doon sa restaurant. So, ito pong no employee-employer relationship, ito yung may mga ahensya, dumadaan sa mga manning agency, ganun po ba? Recruitment agency? Or? Kung hindi po actually, it's actually misnomer yung salitang agency kasi ang tamang tawag po dapat yan ay subcontractors. So, kung ikaw po ay isang employer at may mga trabaho sa kumpanya mo na hindi naman directly related sa main business mo, no? Halimbawa, yung promodizing, marketing,
Hindi yan direkta related sa business. So, pwede kang kumuha ng isang subcontractor, ito nga yung minsan agency ang tawag, at sila yung maglagay ng mga tao at sila din dapat ang magsusupervise doon. Pagka ganun ng arrangement, walang employer-employee doon sa principal. So, for example, kayo ay eskwelahan at yung eskwelahan kailangan nililinis sa mga classroom. Pwede po si eskwelahan kumuha ng mga subcontractor na galing sa naglilinis, yung mga service provider. At wala pong employer-employee. O di kaya, security agency, hindi naman po directly related ang pag-secure ng isang employer sa facilities niya. So pwede siya kumuha ng security agency, hindi niya ito empleyado, ito ay empleyado ng security agency. Pwede po yun. So kailangan po, hindi directly related sa negosyo. And having said that, so yung mga agency ay dapat nagbibigay naman ng benepisyo dun sa mga employee. A responsibility Sila po ito po ng agency. ilalabas na empleyado nung mga agency. At hindi sila pwedeng tanggihan nung the very same welfare benefits na ibinibigay sa mga ibang empleyado. Yung isa pang issue, attorney, ito bang halimbawa yung no work, no pay policy, applicable po ba yan, legal po ba yan halimbawa doon sa mga, ganun din, sa mga endo, yung mga contractual or yung mga freelance? Dalawang klase po ang pamamaraan ng pagpapasahod sa mga empleyado po. Meron po tinatawag na monthly employees at meron po tinatawag na daily employees. No? Yung mga daily po, no work, no pay. At yan po ay isang pribilehiyo na ibinibigay naman sa employer. Dahil may kasabihan tayo na kung ano lang talaga yung tinrabaho, yun lang naman ang dapat bayaran. Kung hindi mo naman tinrabaho, hindi naman dapat ikaw bayaran. Pero may mga employer po na very magnanimous. Basta monthly ka, so kahit hindi mo tinrabaho dahil na-declare na walang pasok, bibigyan ka ng monthly salary mo. So depende po sa kontrata po. Paano kaya, attorney, yung ngayon na ina-encourage nila yung telecommuting, tapos sabihin 4 days na lang yung, yung work week. Siyempre, dapat matitiyak pa rin na mababayaran sila dun sanang pang-5 araw na pasok nila sana, no? Yun naman po ay since ini-extend yung oras, suma total nun, ganun pa rin. Kasi ang sahod naman po ay base sa oras, hindi base sa araw. Kahit sabihin niyo pong 4 na araw pero in-extend yung trabaho, may bayad po yun. Pero halimbawa rin nga, sabihin ng mismong kumpanya, since marami tayong gasto sa, yun na nga, gasolina, or kunyari, factory ba ito, or whatever, babawasan na lang namin kayo ng trabaho, mag-shifting kayo. So, mababawasan ka halimbawa ng sweldo. Pwede pong gawin yun biglaan na lang na babawasan ka ng sweldo? Yun naman po, kung daily employee at talagang kesa magsara ang isang employer, talagang kinakailangan maghihigpit ng belt, sa akin pong pananaw ay pwede talaga naman mag-adjust, lalo na kung no work, no pay. Dahil hindi mo naman pwedeng pilitin ang isang negosyo na ituloy ang isang bagay kung ito na may magpapalugi na sa kanya. So, maaring meron tayong state policy on labor, pero binabalanse rin po nito ang karapatan ng bawat employer. Kumbaga parang para lahat kayo sa sweldo, 'di ba? Parang minsan sabihin na lang i-rotate na lang yung may shifting. Yung isa pa pong issue naman tungkol sa mga unpaid na overtime, paano po 'yun makukubra pa? Ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pagbabayad ng mga ganyan? Yun pong overtime dapat naman talaga yung bayaran. Pero kung halimbawa po 3 taon na hindi mo hinahabol yung hindi nabayaran sa iyo, ito po ay magpe-prescribe na. So meron pong mga mekanismo na inilalahad ng ating Department of Labor na sadya namang pinadadali para sa manggagawa itong mga instances na sila po ay ma-demand yung karapatan nila, no? At ito po yung tinatawag na single entry approach or SENA. So bawat Department of Labor po, may mga regional offices, pupunta lang kayo doon. Kung di kayo binabayaran ng ng sahod, di kayo binabayaran ng overtime, magsusumbong kayo. Tapos iimbitahan po ang employer at paliliwanagan na, ba't hindi ito nagre-reklamo dahil hindi nyo ito binayaran. Ngayon, pagka
nalaman ng employer na dapat pala niya bayaran, magkakasundo naman sila. Hindi pa ho ito pagkakaso, kundi ito po isang imbitasyon. Kaya ang parties po sa isang single entry approach o yung SENA requesting party at saka requested party, hindi pa siya kaso. So may mga mekanismo po. At syempre, sa mga manggagawa naman po, magandang kinakausap muna nila yung HR nila, baka naman hindi lang nagkakaintindihan. Walang mga bagay naman or karamihan ng mga bagay ay nakukuha naman sa pag-uusap. Sige, marami pa po tayong pag-uusapan. Break lang tayo saglit. At para sa ating mga kapatid, pwede pa po kayong humabol sa inyong mga komento sa ating question of the day. Ano ang inyong legal concern sa trabaho? Baka rin po meron kayong tanong, ilagay lang po yan sa ating live streaming sa Facebook at YouTube. Huwag po kayong bibitiw at magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Good Morning Bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lourdes, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy for Minute, Christy for Minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo, wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sagot kita! Sagot kita! Kasama si Cheryl Cosin. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon. Dito lang sa True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Tuloy ang balitaan sa hapon sa 105.9 True FM. Alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Balita Pilipinas. Mga pangunahing balita mula sa rehiyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Alas 5:30 hanggang alas 6:15 ng gabi. Ang mga pinakamahalagang balita sa buong bansa. Mabilis, malinaw, una sa lahat. Alas 6:15 hanggang alas 8 ng gabi. Siksik sa balitang Metro, Showbiz at Sports. Frontline Pilipinas. Alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Makisigaw, makitawa at makishoutout sa mga usapang trending at kwentuhang walang preno. Kasama si Laila Chikadora. Shoutout! Alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Damahin ang mga kwento ng puso at pag-ibig at makinig sa mga payong puno ng pag-unawa. Kasama si Brother June Banaag. Dr. Love. Alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Mga balitang umugong sa buong araw. Hihimayin ni na Jovi Francisco, Chicky Berhel at Maricel Halili. Sa totoo lang, balita, serbisyo at saya. Tuloy-tuloy sa 105.9 True FM. Tunay na impormasyon, tunay na damdamin, tunay na FM. Sagot kita sa True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Ako po si Ruth Cabal. Ang ating question of the day, ano ang inyong legal concern sa trabaho? Pwede pa po kayo maghabol ng inyong sagot sa ating Facebook at YouTube. At kasama pa rin po natin ang tinaguriang Pinoy street lawyer na si Attorney DJ Jimenez. Attorney, nung isang linggo lang po ito binalita namin, may nag-file ng ₱200 peso petition para sa wage hike dito sa Metro Manila, no? Dahil nga sinasabi nila yung nagtaas ang presyo ng mga bilihin dahil dito sa
sa Middle East crisis. Pero pakipaliwanag nga po paano yung mekanismo dito sa pag-aaproba ng mga wage increase. Kasi halimbawa, may mga nag-comments noon doon sa aking show, no? Sa Good Morning Bayan, nung tungkol sa balita na ito, sabi nila, dapat pati kami dito sa probinsya, may ganyang increase. Kasi di ba po, iba-iba po yung mga regional wage boards? Opo, sa ngalan po naman ng pag-a-adjust ng sweldo, dalawa po ang paraan. Ano? Meron po yung tinatawag na dumadaan sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Ang nagdidesisyon po nito ay administrative body. At meron din naman yung tinatawag nating legislative. Ang Congress mismo ang pwedeng magtaas ng batas. No? I think ang importante pong i-considera dito, dapat ba ang basihan ng minimum wage is regional o ito ba ay dapat industry-based? No? Kasi may mga klase ng trabaho na whether you're a carpenter for instance, karpintero ka, yung ginagawa ng karpintero sa Luzon ay parehas din naman sa ginagawa niyo sa Mindanao, di ba? So, parang tila mukhang may disconnect ang batas pagdating dito dahil in other jurisdictions, yung mga best practices sa ibang bansa, tila ang basihan ay industry Kung ano ang industry, ganun dapat So, yan po ay isang bagay na Kongreso ang maaaring sumagot. Pero doon sa una po niyo yung tanong na ito ba ay pwedeng itaas, nasa sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board at nasa Kongreso po yan. Dahil kailangan din pong balansehin Yes. Pwede kang magtaas, pero kung madami ring mga enterprises na maaapektuhan, medyo ang hirap din, madaling mag-criticize pero whether or not feasible ba o hindi, ang daming factors po na dapat i-consider. At saka nga kasi sinasabi nila, 'di ba, parang iba daw yung cost of living. Halimbawa sa mga probinsya, mas mura daw yung mga bilihin. Pero yun nga yung sinasabi ng iba nating kapatid na halos lahat naman ng lugar nagtaasan yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Saka yung 'di ba po dapat kasi tinitingnan ko yung July 2025 ang huling increase dito sa Metro Manila dapat po 'di ba within 1 year isang beses lang magtataas? Wala namang binabawal ang batas, although meron po tayong tinatawag na mga emergency cost of living allowance in cases na may mga crisis, pwede naman magbigay ng ECOLA na temporary lamang yes, para matulungan ng sambayan ng Pilipino. So depende po sa Kongreso 'yan. Pero by the way, kailangan po din malaman natin yung distinction ng mga micro-business enterprises. Yes, Kasi pagka ang negosyo ay maliit lamang naman, hindi kasakop ng mga minimum wage. Okay. So, pag ang iyong workplace, 9 and below, so hindi ka, hindi ka sakop. At pwede kang magparehistro pwede kang magparehistro sa micro-business enterprise. Kasi alam mo, Ruth, isa sa pinupush ng dating Pangulong Corazon Aquino nung siya hindi na Pangulo is yung, I think yung pagninegosyo, mga micro-business, yan ang kanyang tinutulak At meron tayong BMBE, pero parang 2002 pa ata yung batas na yun na pag ang negosyo ko ay below 3 million, yan ay sakop. Tingin ko dapat ang Kongreso balikan na yan pati increase. Hindi ko alam kung meron ng batas na nag-increase doon sa threshold, pero for yan MSMEs. yung mga dapat balikan lang isipin dahil sorry, attorney, yung sinasabi niyo sa MSMEs, actually parang may mga ganyan na nga po silang BMPE. may mga ganyan na nga po silang mga exemptions for minimum wage. Puntahan lang po natin itong ating caller, si Jo Marie Rodriguez from Quezon City. May question siya about separation pay. Jo Marie, go ahead. Po, ma'am. Attorney po, may tanong lang po ako. What if po, di pa po, na-feel po yung company po sa pagbibigay na separation pay po sa mga natanggal nilang empleyado? Separation pay? Ano daw? Pakiulit, Jo Marie? Paano
pa po ma'am kung apat na buwan na kasi kami ma'am na natanggal sa trabaho. Hanggang ngayon po ma'am kasi hindi kami po nabibigay yung namin. So 4 months, tama ba? 4 months na silang nawalan ng trabaho, wala pa rin silang separation pay, tama ba? Yes po ma'am. O, ano po, may time, ano po ba ito, attorney? Paano ba dapat sila, anong proseso sa pagbibigay ng separation pay? Actually, kung di ako nagkakamali, parang tila within a period of time, dapat bayaran na sila, no? Kung less than 30 days, no? Kailangan bayaran na sila. Ngayon, kung may mga ganyang pagkakataon, minsan ang ginagawang dahilan ng employer, kasi kailangan mo mag-clearance. So, sundin mo yung pagki-clearance kasi baka naman may mga utang din sa kumpanya yung empleyado kaya hindi pa na ibibigay. So, sundan mo. Ngayon, sakaling ginawa mo na ang pag-process ng clearance, hindi ka pa rin binayaran, yun na po, yung binabanggit ko po kanina, maaari po kayong lumapit sa kahit na anong ahensya ng Department of Labor and Employment na malapit sa inyo. Kahit po kung kayo nasa probinsya na at ang inyo pong employer ay nasa Metro Manila, pwede po kayong lumapit sa regional office ng Department of Labor kung saan kayo nakatira at patatawag po ang inyong employer. Maaring mag-Zoom conference po kayo at doon magkakaliwanagan at yun ay susundin naman nila. At kung di nila sundin ay isasampa yung kaso, magiging isang labor case na po siya. O yan, Jo Marie, malinaw ba? Kailangan daw sana dapat nabayaran na kayo, no? Pero sana mapag-usapan ng iyong employer. Maraming salamat sa iyong tanong. Puntahan po natin yung iba pang questions dito, attorney, sa ating social media. Si Ramos Beth, sabi niya, ang isa pong manggagawa yung job order na sinasabi, hindi po pa yan mabibigyan ng benefits at posible bang maging regular yung isang job order na manggagawa? Hindi ko maggaano maintindihan kung ano yung tanong niya na job order. Pero kung ito ay referring to job contracting, kahit na anong klaseng empleyado ka, kung sino man ang iyong employer, entitled ka sa kung anong karapatan mayroon ng isang empleyado. So sabihin man natin na na-assign ka sa isang principal, pero ang iyong employer ay isang subcontractor. Yung subcontractor, kailangan ibigay sa'yo yung mga nararapat na sahod na dapat mong ma-receive. Si Kapanalig, tanong ko lang po, ano po ang stand ng DOLE pag sinabi ng employer, wala kang sahod muna kasi volunteer status ka pa lang. Tama po ba yan? Alam mo po, yung yung mga salitang volunteer, Oo nga. ano naman yan, Oo. again, may pinirmahan ka, sinasabi, volunteer. Hindi porke pinirmahan mo, yan ay papabulang kaagad ng labor. Dahil ang nagdetermine ng karapatan ng bawat isa, no, ng manggagawa at ng employer ay batas. So kung lumalabas sa batas ay nagtrabaho ka, hindi naman pwede na libre, di ba? Oo nga. So, maliban na lang kung ito po'y sakop ng tinatawag nating mga on-the-job training. Maski nga po yung apprentice, no? Kung halimbawa may apprenticeship program ang isang employer, sesweldohan ka at least around 70 or 75%. Sesweldohan ka pa rin. At kinakailangan yung apprenticeship program aprobado ng DOLE. Kasi kung sinasabi lang sa hindi, apprentice ka lang dito pero wala namang valid na apprenticeship agreement, wala namang approval ng Department of Labor, hindi pwedeng abusuhin ng employer ang batas. At may karapatan po kayo, again, papalik na naman tayo doon sa SENA na sinasabi natin. Sakaling kung ang inyong pakiramdam ay hindi kayo ang binayolate ang inyong karapatan. Ito yung tinanong ko na rin kanina pero ulitin nyo na lang po ito kay Laila Santos. Required po ba talaga na mag-render ng at least 1 month bago makapag-resign? Ayoko na po kasi talaga sa trabaho at saka start na rin ako sa iba pang work. Minsan para ma-meet mo man lang at hindi ka balikan, sasabihin mo na lang na magte-terminal leave ka na rin. Ibig sabihin kahit walang sahod. O effective ang resignation ko next month pero terminal leave ako dahil hindi ko na talaga kaya, hindi ka pwedeng pilitin ng employer. Hindi, magtrabaho ka pa rin. So, terminal leave ka na lang na without pay. Or kung meron ka pang natitirang
sahod, di gamitin mo yung leave mo. Okay. Si Blue Orange, paano po kung more than 10 years ka na sa agency, inabot ka na ng 60 years old? Entitled ka ba sa retirement o agency daw po ito? Gaya ng sinabi ko ho kanina, whether you're a subcontracted employee o employed by the principal, kayo po ay may karapatan sa batas na bayaran. At ito ang nakakatuwa sa subcontracting arrangements, Ma'am Ruth. Sakaling hindi ka bayaran nung agency, o nung iyong subcontractor, pwede mong ihabla kung yung actual na pinagtrabahuhan mo, at yung actual na pinagtrabahuhan mo ay anong tawag dito, ay pwedeng sila ang magbayad, pero sisingilin naman nila yung Agency. yung agency. Solidarily liable kasi sila sa mga monetary benefits. Provided yung 10 taon na yun, doon ka naman nagserbisyo sa principal na yun. Huli na lang po ito, tanong ko na lang po sa inyo, attorney, ano ba ang advice nyo para sa mga empleyado para mas maprotektahan ang kanilang mga karapatan? Dapat ba mag-review ng mga kontrata o anumang labor code, or dun sa mga papasukan nila, ano po yung kailangan nilang bantayan? Ang kagandahan po sa ating Department of Labor and Employment, sila po ay may website, kung saan naglalabas